Um, Time check tayo. Nasa around 1 PM na ng hapon. So, bali pag-uusapan natin ngayon is, since tinatamad na ako maggawa ng content about sa mga drinks dahil feeling ko pabalik-balik lang, i-introduce ko na lang kayo sa mga gamit dito na pwede nyo gamitin kapag in case na naggawa kayo ng mga ng mga drinks or nagbabala kayo magtayo ng mga small coffee shop nyo, no? So, introduce ko kayo at ipapakita ko sa inyo kung paano yung gamitin at ano yung pangalan niya, no? So, start tayo. Ito siya guys. Ito. Dati kasi nung binili ko to, kala ko siya hindi ko siya magagamit. Ito. Electric fruiter tawag dito. So, nung binili ko siya, inisip ko na hindi ko siya magagamit dahil wala akong maiisip kung saan ko to gagamitin. Pero nung kalaunan, sobrang essential nito at napakalaking tulong nito kapag meron kayo nito. So, kapag meron kayo nito, anong benefits nito? Kapag meron kayo nito, hindi na kayo gagamit gaano ng shaker, no? Yung ginaganon. Kasi ito, see? Oh, shit. So, di ba? Pwede nyo rin siya gamitin sa iced coffee, panghalo, kung nagmamadali kayo. Sa milk tea, panghalo, kung nagmamadali kayo. Fruit tea, panghalo, kung nagmamadali kayo. Dahil sobrang sobrang lakas ng ikot niya at magiging talaga siya, mahalo na maayos yung mga drinks niyo, no? So again, Proter to at nabibili siya online, no? Mura lang to siya, guys. Next natin, itong kutsara. Tawag dito is bar spoon. So mahaba siya, guys. Pag may irritable customer kayo, paluin nyo nito. Joke lang. So ginagamit to panghalo. Para yung distance ng kamay nyo sa drinks medyo may kalayuan. So nakikita nyo to sa mga videos ko ginagamit ko sa paghalo ng drinks. Tatlo yung ganito, oh. Dalawang long, isang medium short. Next, sa paggawa naman ng tea. So eto siya. Kita niyo ba? Ang tawag dito is French press. Paano siya gamitin? Aangat niyo rin ito. Lalagay niyo yung tea. Tapos, itong strainer na to, ito yung magsisilbing pangsala. Lalagay niyo lang siya ng ganyan. Tapos, pag ready to use na yung tea niyo, papump niyo lang siya ng pababa. And after that, okay na yung brewing niya. So, pwede siya gamitin din sa brewing ng coffee. Usually kasi kapag wala kang tawag dito, espresso machine, recommended ko siya gamitin to. Dahil kapag nagsisimula ka pa lang, syempre hindi rin naman natin afford yung especially kung sobrang hirap ka lang katulad ko. Pwede nyo siya gamitin, pang brewing ng coffee nyo. Masarap din yung neto, yung brewing ng coffee. So, try nyo to kapag wala pa yung kakayahan na bumili ng espresso machine. French press. Actually, may may size to eh. Medium, small, tsaka XL. Yung pinili ko yung nasa small lang. Next natin is this one. I think familiar na kayo sa gamit na to dahil probably kung addict kayo sa kape or nanonood kayo ng mga coffee videos, probably napapanood nyo to sa TikTok. Ito siya. Yan. Tawag dito is mocha fat. Paano siya gamitin? Ikutin nyo lang to. Sakit sa tayo. Yan. Ikutin nyo lang yan. Tapos, tatanggalin nyo yung parang pinaka-valve niya dito. Ito. Parang gasket siya. Dito nyo ilalagay yung coffee ground nyo, no? Tapos kung makikita nyo dito, ito yung labasan ng pressure. Kapag maglalagay na kayo ng tubig, kailangan hindi siya lalagpas dito sa valve na to. Nasa gilid lang. Advice ko rin kapag maglalagay kayo ng tubig, kailangan naka-preheat na or maligam-gam na tubig para mabilis mag-brew yung coffee nyo. Ground size na gagamitin nyo, either
fine grind or medium grind. Pero yung ginagamit ko dito is medium grind kasi siya, multi-purpose siya. Ginagamit ko kasi sa pag-brew ng cold brew. Tapos pwede siya dito. Yan. Tapos pag okay na, isasara nyo lang. Pwede rin kayo bumili ng filter para yung latak ng coffee is hindi sumama sa mismong coffee juice nyo, no? Meron ba ako dito? Eto. Ito yung sinasabi kong coffee filter siya, no? Parang siya, papel. Pero hindi siya papel. Yung texture niya lang. Gagamitin nyo siya pag magbubrew kayo ng coffee gamit yung mocha pot para yung maliliit na ground size ng coffee beans nyo is hindi siya sumama sa coffee juice. So, essential din to siya, guys. Yun lang siguro. Anyways, meron din pala akong sasabihin dito, no? So, siguro sa mga future vlog natin o sa mga susunod na vlog in the near future, mag-aano tayo, guys. Actually, nag-aaral na ako. Nag-aaral na ako ng mga basic needs. Tama ba? Basta yung mga dapat gawin. Kasi yung gagawin natin siguro is magka-camping tayo, guys, sa bundok. So, gusto kong gawin yan bago ako ma-dead. So, hindi. Nasa list siya talaga na mga dapat kong gawin. So, abangan nyo yan, guys, dahil marami tayong gagawin na ganong content, na. Pero hindi pa naman ngayon, siguro matagal pa. Siguro mga 10 years. So, nag-aaral lang ako about survival tips. Paano mag-build ng shelter, paano mag-grow ng roots and crops, first aid, tapos hunting and fishing tayo, guys. Yan yung magiging topic natin dun sa vlog natin or sa documentary videos natin, no? Sa ngayon, nagre-ready pa lang ako. At naghahanda na mga dapat ihanda. Although may background tayo dahil lumaki tayo sa bundok. Sa bundok talaga. Lumaki tayo sa province, no? Kung saan yung pangunahing trabaho doon is pangingisda at pagbubukid, no? So, hindi na bago sa atin yan. Nangunguha lang ako or kumukuha lang ako ng mga another ideas or knowledge when it comes to farming para alam mo yon, fully build tayo pag pumasok tayo sa ganong sitwasyon, no? Dahil kapag hindi tayo naging handa at patanga-tanga tayo, may possibilities na ma-dead tayo sa gitna ng bundok. So, yun yung ginagawa ko ngayon. Nag-aaral ako at nagre-research na rin yung mga dapat bilhin na materials or mga gamit na pwede natin magagamit sa hiking natin. Tapos, yung mga gamit dito sa shop, pwede ko rin dalhin dun. Since marunong naman tayo magtimpla ng mga drinks. So, pag na-miss natin yung mga drinks, pwede natin timplahin dun sa bundok. No? Especially yung coffee kasi hindi talaga siya pwede mawala. Dahil alam niyo naman is coffee addict tayo. So, yun lang siguro. At abangan nyo na lang yung bagong gawa kong drinks na i-upload ko siguro next week or itong araw na to kapag natapos natin mag-edit. So, yun lang. At okay, pawis na. Ang init dito eh. Parang nasa loob tayo ng oven. Kita nyo ba? So, yun lang. At babalitaan ko na lang kayo kapag may mga nangyayaring maganda sa atin. So, see you in the next video. Bye.